Linggo ng gabi, sinabi ni Pangulong Trump na nagkaayos sila ng Iran para tapusin ang digmaan. Masaya ko sabihin na sobrang nasasabik ako na pirmahan ng kasunduan. Maganda ang samahan namin ng Iran. Bago na ang mga leader gayon at may magagandang mangyayari sa gitnang silangan. Nagbunga na ng matinding debate sa Israel ang kasunduan at hindi lang sa mga politiko, kundi sa halos buong hanay ng politika sa Israel. May seryosong pag-aalala na kahit mabawasan ng kasunduan ang agarang tensyon, hindi pa rin ito nare-resolve ang pinakamahalagang issue. Nananatiling buo ang mga ambisyong nuklear ng Iran at kaduda-dudang mareresolba ito sa hinaharap. At ang kanilang network ng mga proxy, ang mga galamay na pumapalibot sa Israel, ay hindi pa nabubuwag at hindi kasama sa kasunduan. Ngayon, hindi ito ang kasunduan. Karamihan sa mga Israeli ang gustong balangkasin. Kasabay nito, imposibleng pag-usapan ng sandaling ito nang hindi tinitingnan ng mas malawak na estratehikong larawan. Wala pang 3 taon ang nakalipas, matapos ang ika-7 ng Oktubre, marami ang naniwala na tuluyang bumagsak ang kakayahan ng Israel na magpigil. Simula noon, lumaban ang Israel sa digmaan sa 7 larangan. Pinahina ang network ng Iran, direktang tinarget ang mga ari-ariya nito, at muling pinatatag ang sarili bilang pangunahing puwersang militar sa gitnang silangan. Pinakamahalaga, si Punong Ministro Netanyahu ay nakipagtulungan kay Pangulong Trump sa paraang hindi nagawa ng ibang punong ministro ng Israel, na lumikha ng natatanging estratehikong kooperasyon sa pagitan ng Jerusalem at Washington. Ang naging resulta ay isang pagbabago sa rehiyon na inakala ng marami na imposibleng mangyari ilang panahon lang ang nakalipas. Ang pinakabagong mga pagtatasa ng Pentagon ay inilalarawan ang Israel bilang uwarang kaalyado ng Amerika. Ang Israel lang ang tanging bansa na nakatanggap ng ganoong pagkilala mula sa Pentagon. Ang Israel ay bansang may kakayahan at handang gumamit ng puwersang militar para ipagtanggol ang mga pinagsasaluhang interes at pagpapahalaga. Gayunpaman, nananatili ang pampulitikang debate sa loob ng Israel kahit may tagumpay. Ang kasunduang nilagdaan Linggo ng gabi ay agad naging sentro ng politika. Sinasabi ng mga kritiko sa Israel na dapat ay mas marami pang nakamit ang Israel. May ilan ding nag-ulat ng tensyon sa pagitan ni Pangulong Trump at Punong Ministro Netanyahu. At dahil malapit na ang eleksyon, malamang na ang marami sa mga argumento na naririnig natin ngayon ay magiging sentrong tema sa mga susunod na labanan sa politika. Posibleng nagpadala ng sariling mensahe ang iniulat na pag-atake ng Israel laban sa mataas na opisyal ng Hezbollah sa Beirut noong Linggo. Ano man ang mangyari sa diplomasya, nais ng Israel na mapanatili ang kalayaan nitong kumilos kapag nakataya ang kanilang seguridad. Para maintindihan natin kung paano binibigyang kahulugan ang mga isyong ito sa politika at paano ito magagamit ng oposisyon para sa kanilang kapakinabangan. Sa mga susunod na buwan, nakausap ko si veteranong political analyst Gil Hoffman, senior election analyst sa I-24 News at dating political correspondent ng The Jerusalem Post. Narito ang aking pag-uusap kay Gil Hoffman. Gil, salamat sa pagsama. Kinagagala ko, Doron. Mukhang may kasunduan na sa mesa at hindi pa natutuyo ang tinta. Pero ano nga ba talaga ang alam natin tungkol sa kasunduang nagaganap? Alam natin kikita ang Iran ng malaking pera na hindi gaanong kumikilos. Alam natin na nanawagan ito para sa tigil putukan. Ilang buwan na tayong may tigil putukan, pero ang kabilang panig ay hindi naman tumigil sa putukan. At gayon pa man, may posibilidad pa rin para sa pag-asa. Maaring malapit ng matapos ang digmaan na nagsimula noong Oktubre 7 at makakamit na ng mga mamamayan ng Israel ang seguridad na kailangan nila. At na si Netanyahu ay maaring mabigyan pa ng kredito sa huli para sa tigil putukan na pilit niyang pinipigilan. Sige, magtatanong ako tungkol sa politika ng Amerika. Isa kang political analyst sa magkabilang panig ng karagatan. Ano ang sinusubukang unawain ng mga tao ngayon? Paano nagawang pumirma ni Pangulong Trump ng isang kasunduan na ganito ang itsura? Gayong tila taliwas ito sa marami sa mga sinasabi niya. Hindi lang sa sinasabi niya, kundi pati sa ginagawa niya, tama? Sabi ng mga tao, tingnan ang ginagawa ni Trump, wag ang sinasabi niya. Maaring tawaging panlilin lang ito, pero nagsimula siya ng 2 digmaan laban sa Iran, nagbagsak ng malalaking armas ng Amerika at nawalan ng mga sundalong Amerikano na tila nakatuon siya sa layuning iyon.
Ano ang mga puwersang pampolitika na nagbuo ng kasunduang ito? Presyo ng gasolina sa Amerika. Sawang-sawa na ang mga tao sa sobrang mahal ng bayad. Sawang-sawa na ang mga tao sa digmaan. Sawang-sawa na ang mga tao sa pananaw nila na hindi siya inuuna ang Amerika. Sinubok ko kanyang ipaliwanag ang dahilan pero hindi pa rin ito gumana. May paparating siyang midterm elections. Ang mga kandidatong Republikano na nasa alanganin ay desperadong mawala ang isyu ng digmaan na hindi ito maging isyu sa kanilang kampanya. Kailangan niyang manalo sa mga eleksyong iyon. Kailangan niyang mapanatili ang kontrol kahit sa isang kapulungan ng Kongreso para maging epektibo siya sa huling ilang taon niya sa pwesto. Alam mo, ikaw ay tubong Chicago at tubong hindi rin kalayuan mula sa aking sinilangan ang Detroit. Nasa Chicago ka ngayon. Ikaw ay isang botanteng Republikano. Kaya ba niyang ipakita ito bilang tagumpay? Gets ko naman dahil sa mga interest na ito, kaya niya binabawi ang eroplano at sundalo. Pero sa tingin mo ba magtatagumpay siya? Walang botanteng Republikano sa Chicago at malayo ito sa Michigan. Ikaw lang ang tanging isa. Kaya Sabi ng mga taga-Chicago, malayo ang Michigan, pero iniisip naming malapit kami sa Chicago para makatipid. kailangan mo rin magsaya, gets ko naman. Pero tingnan mo, makakalimutan din ng mga tao ang digmaang ito pagkalipas ng isang linggo dito sa Amerika. Hindi ito malaking bagay sa kanila. Ang mga epekto lang nito ang lumalabas sa TV nung nasa Amerika ako habang may digmaan. Hindi nila sinasabi kung ano mga pasilidad ng misail ang tinatamaan sa Iran. Kundi ang balita ay tungkol sa presyo ng gasolina at epekto nito sa mga Amerikano. Kaya kapag tapos na ang digmaan, hindi na ito mahalaga sa kanila. Yan ang kailangan ni Trump. Magkakaroon na siya ngayon ng ika-250 anibersaryo ng kapanganakan ng Estados Unidos na ipagdiriwang, makakakuha ng ilang positibong balita mula rito, baka madistract ulit ang mga tao, hayaan silang magsaya. Narinig ko na may mga laro ng soccer sa Amerika para sa World Cup. Wala akong nakikita o balak makita ang ebidensya, pero abala dyan ng iba. Kakatapos lang ng kaarawan ng Pangulo. May pirmahan siya sa Biyernes. Kunwari siyang nagdala ng kapayapaan sa mundo. Hayaan mo na siya. Sa madaling salita, ang pinag-uusapan natin dito ay hindi nakikita ng mga Amerikano ang Iran bilang direktang banta. Tama ba? Ibig ko sabihin sa Israel, nagigising kami tuwing umaga at natutulog tuwing gabi na parang laging nakabanta ang Iran sa amin. Literal na ngayong araw. Tama? Kagabi lang, natulog kami. Lahat kami nagmamadali, alam mo yun, nagtataka kung kailan kami tatakbo papunta sa silungan. At maaari pa rin itong mangyari ngayong umaga. Maaring mangyari ito bukas. Si Pangulong Trump sa tingin ko ay nagsabi lang bago tayo umupo na kung walang mararating na kasunduan tungkol sa nuklear, na kung hindi nila isusuko ang kanilang programang nuklear, magkakaroon ng mga konsekwensya. Palaging nagbabago ang mga bagay-bagay. Nandiyan na yon. May na-miss ba tayong pagkakataon dito na sa tingin mo ay sana napaniwala natin ng mga Amerikano na may banta talaga dito? Para sa kalahati ng mga Amerikano, si Donald Trump ay banta. Hello at hindi natin sila makukumbinsi. Tapos, tinan mo, nung nagpagas ako, 469 ang presyo, naisip ko na loko ako ni Donald Trump. Kaya naman, pero kailangan nating tingnan mula sa pananaw natin dito sa Israel ang mga seryosong issue. Malaki ang naging epekto ng digmaan noong Hunyo 25 sa pagbawas ng banta ng nuklear. Ngunit ang digmaang ito ay hindi iyon gaanong hinarap. Tinutukan ng digmaang ito ang banta ng mga misil at nakatulong itong mapabagal iyon. Iyon ang dalawang banta na naresolba ng Amerika sa iba't ibang paraan at kami ay lubos na nagpapasalamat. Ngayon, sinumang nagtaas ng kanilang mga inaasahan na magkakaroon agad ng pagbabago ng rehimen, hindi iyon kailanman naging makatotohanan. Kung meron man, maaring magsimula lang ito matapos ang digmaan na nagtapos kagabi ng 1:00 ng madaling araw ayon sa oras namin. At pagkatapos, dumadaloy ang pera at ang mga tao sa Iran ay nagsasabi, sandali lang, bakit wala kaming natatanggap kahit kaunting bahagi ng perang ito? Bakit napupunta ito sa rehimen na ibibigay lang sa Hezbollah, Hamas at iba pa, pero hindi sa sarili nilang tao? Doon muling pwedeng magkaroon ng pag-aaklas at posibleng magtagumpay. Hindi pa napapapansin ng mga tao yon dahil mas nakatuon sila sa araw-araw nilang buhay kaysa sa pananaw ng kasaysayan. Pag binuksan mo ang radyo ng Israel, iisa lang ang kwento. Tungkol sa eleksyon at digmaan sa Iran. Tama? Isa lang ang naratibo, mas laganap pa nga yata kaysa sa Amerika. Mukhang magiging turning point ito para sa eleksyon.
Sinasabi mo na makakalimutan ng Amerika. Ito, makakalimutan na nila ito pagdating ng susunod na linggo. Sa tingin mo ba malilimutan ito ng Israel? O magiging malaking issue pa rin sa eleksyon? Sige, una sa lahat, kung hindi magtatagal ang tigil putukan at hindi makakakilos ang mga tao sa Hilagang Israel, araw-araw nilang pag-uusapan ito bilang isang kabiguan sa seguridad ng Israel. Kung manatiling maayos ang seguridad, masasabi ni Netanyahu na mula Oktubre 7 ay gumanda ang 7 security fronts at walang makakakontra, kahit ang chief of staff ng hukbo na kalaban niya. Ang mga Israeli ay bumoboto base sa seguridad. At kaya maaaring pabor yon sa kanya. At kung hindi naman pinag-uusapan ng seguridad, pag-uusapan nila ang issue ng ultra-orthodox na draft. At malaking dagok yun kay Netanyahu. Mas gusto niyang ang usapin ay tungkol sa digmaan at kapayapaan. Malaki ang nakataya rito. Lalawak kaya ang Abraham Accords? May mga mas eksperto tungkol dyan sa JNS. Mukhang hati-hati ang oposisyon ngayon. Magagawa ba nilang samantalahin ang tila pagkakabiyak sa pagitan ni Trump at Netanyahu? Kaya yun ang ginagawa nila simula ngayon. Sasabihin ni Bennett na mas kaya niya ito dahil sa karanasan niya bilang punong ministro. Aangkinin niyang kailangan ng Israel ng tunay na makakanang punong ministro at ipapakitang hindi ganoon ka right-wing si Netanyahu. Sa Hungary, epektibo ang ganitong estratehiya. Hindi natalo si Orban ng sentro o kaliwa, kaya naglatag sila ng right-wing na kandidato laban sa kanya na nagtagumpay. Bahagi ito ng estratehiya ni Bennett. Sabi ni Eisenkot, ang dapat na kalamakan ni Netanyahu ay magaling siyang makipag-usap sa mga pinuno ng mundo. At malinaw na hindi ito gumana kung minumura siya ni Trump. Siguro kailangan mo ng mas mapagkumbabang leader na maaring hindi perpekto ang Ingles, pero may karanasan sa seguridad. Binigyang diin niya na may mga salitang mas alam niya sa Ingles kaysa kay Netanyahu, tulad ng responsibilidad. At ito ang isang bagay na maaaring gamitin ni Eisenkot laban kay Netanyahu at magpapatuloy ito ng 4 na buwan. Siguradong magiging kapana-panabik ito. Parang ito ang karangyaan ng oposisyon, di ba? Madalas kong marinig na kaya daw nilang gawin ito ng mas maganda. Ang tanong ko, ano nga ba ang mas magagawa nila sa militar? Kung nagawa nga nila ito ng mas maganda, paano nila masasabi na nag-aalala sila na ang presidente ng Estados Unidos ay gumagamit ng masasamang salita laban sa pamunuan ng Israel? Ibig sabihin, mahirap para sa akin paniwalaan na maraming tao ang gagawa ng mga aksyon ng mag-isa. Halimbawa, yung ginawa ni punong ministro Netanyahu tungkol sa pagpunta sa Rafah, kung hindi ako nagkakamali, sa tingin ko ay tutol doon si Eisenkot, tama ba? At bakit siya tutol doon? Paalala mo sa amin. Tutol si Biden. Ayaw niyang masira ang relasyon sa presidente ng Estados Unidos. Noon, malaking issue yon. Gusto ng presidente itigil ang operasyon sa Rafah at tapusin ang digmaan para sa sariling politikal na dahilan. Pero kung nangyari yon, Malaya sa nang naglalakad si Sinwar ngayon. posible nga. Pero palaging may pilat si Netanyahu sa kanyang no dahil sa Oktubre 7. Siya ang namumuno at nasa kanya ang huling pananagutan. At iyan ang isang bagay na masasabi ni na Bennett, Eisenkot, Lieberman at iba pa na hindi sila ang nasa kapangyarihan. Si Netanyahu ang nasa kapangyarihan. Lahat ng iba't ibang pinuno ng depensa at mga ahensya ng intelihensya, lahat sila ay nagbayad ng kapalit. Sa politika, tanging si Netanyahu lang ang hindi. Dumating na ang panahon. Iyan ang magiging posisyon nila. Kailan? Kung titingnan si Naftali Bennett na siyang namuno noon, sa tingin ko ay noong 2022 yon. At si Eisenkot na siyang hepe ng staff hanggang 2019. Siya, sa katunayan ay kinikilala sa pagbawas ng hukbo, tama ba? Paglikha ng maliit, yung uri ng maliit at matalinong hukbo na si Eisenkot. Ang populasyon ng Israel, ibig ko sabihin, sobrang kasali tayo sa larangan ng militar, di ba? Marami sa atin ang nagsisilbi bilang reservist. Hindi ba sila mag-iimbestiga pa ng mas malalim? Ano tingin mo bilang political analyst? Hahanapin ng mga kalaban ni Eisenkot lahat ng sinabi niya noon na sa pagbalik tanaw ay mukhang katawa-tawa at susubukan siyang ipinta bilang isang taong nagkamali, bilang chief of staff na nagdulot ng mga problema kalaunan. Mas mahirap ito dahil hindi ito halatang pagsabog at si Netanyahu ang namumuno noong Oktubre 7. Kailangan mong pagdugtungin ang mga piraso.
Kung magagawa nila yon, matagal pa yon. Kailangan nilang sirain ang kredibilidad niya sa seguridad. 4 na buwan lang sila pero mahirap itong gawin. Alam mo, lahat ng hepe ng staff at si Gantz ay nagkamali rin at tumagal siya ng ganito katagal. At malinaw naman, nagkamali rin si Yair Barak pero naging punong ministro siya. Kaya delikado ito, pero susubukan pa rin nila. Sige, last na tanong. Si Eisenkot ay biglang tumaas ang ranggo sa mga survey. Hindi ako sigurado sa pinakabagong bilang pero parang nasa 18 o 2,020 sa Channel 12 at ayon sa mga survey ng I-24, 5 ang lamang niyang upuan kay Bennett. Sige, kaya karamihan ng tao ay nagtatanong at sa mabilisang paliwanag, karamihan ay nagtatanong, bakit itong taong ito na hindi masyadong marunong mag-Ingles, tahimik din pagdating sa Hebrew, hindi siya maingay na tao? Sa tingin ko, wala kang makikitang pahayag kay Eisenkot na talagang inuulit-ulit ng mga tao. Anong dahilan nito? Kaya, Doron, kung tatanungin mo ang mga Israeli kung sino ang pinakamahusay nilang punong ministro sa kasaysayan, palaging si Menachem Begin ang nananalo. At hindi ito dahil siya ay mula sa kanan o tumutol sa Amerika. Ang dahilan ay dahil siya ay mapagkumbaba at walang tatawag kay Netanyahu na mapagkumbaba. Kaya kung gusto nila ng kabaliktaran ni Bibi, yun si Guy Eisenkot. Isa siyang simpleng tao. Kung siya ay mula sa Eilat sa Tiberias, mula sa mga development town, siya ay mula sa Morocco. Wala pang naging Sephardi na punong ministro. Namatayan siya ng anak at 2 pamangkin sa digmaan. Alam mo ba, naiintindihan niya ang mundo, kahit hindi man Queen's English o kasing husay na Ingles ni Netanyahu ang Ingles niya. Sinabi ni Netanyahu sa akin, sasabihin ko ito sa Ingles at hindi sa Hebrew dahil mas magaling ang Ingles ko kaysa sa iyo. Nagpahinga siya ng 1 taon matapos siya magsilbi bilang Chief of Staff at nagtrabaho sa Washington Institute sa DC kasama sina Dennis Ross at David Makovsky. At sinabi nila sa akin pagkatapos umalis ni Eisenkot, marami na kaming mga general na dumaan sa think tank na ito. Siya ang pinakamatalino sa lahat na naging kasama namin. At malaking bagay na yon. Nakaka-interest. Huling tanong, may chance bang sumali si Eisenkot sa koalisyon ni punong ministro Netanyahu? Hindi. Netanyahu, kung tatanungin mo ako, posible bang may mga oposisyon na partido na sasama sa Likud pagkatapos ng panahon ni Netanyahu, kahit sa loob ng 20, 30 o kahit 5 taon pa kapag siya ay 80 na at sapat na ang edad para tumakbo bilang presidente ng Estados Unidos? Kung babaguhin nila ang batas doon na kailangan mong ipinanganak sa Amerika, maliit na batas lang naman yon. Pagkatapos ni Netanyahu, lilitaw ang mga koalisyon ng sentristang kanan at kaliwang partido na iniiwasan ng ultra-orthodox at Arabo. Pero hanggat nariyan si Netanyahu, mayroon kang sistemang pampolitika na nakabatay sa personalidad at napakaraming miyembro ng Knesset na galit sa taong yon na nagdudulot ng mga political stalemate. Iyan ang dahilan kung bakit ayon sa mga survey, magkakaroon tayo ng higit sa isang halalan. Pwedeng 2, 3 o 5. Gaya na nangyari noong 2011 hanggang 2022. Maliban na lang kung may handang ilarawan si Mansour Abbas bilang susunod na Herzl, haharap tayo sa mga political stalemate at walang magkukompromiso, kaya ako ang magiging sagot. Gusto kong talakayin mula sa ibang anggulo. Alam mo, kaninang umaga may mga tumatawag sa akin. Ano ang palagay mo sa kasunduan? May mga natatanggap akong mensahe. Sabi ko, tinan mo, parang inilalagay ng kasunduan ng Israel sa delikadong posisyon. Kung kasama ang Lebanon sa kasunduang ito, parang nakatali ang kamay ng Israel. Tuloy pa rin ang pagpapaputok ng misil ng Hezbollah. Pinakamahalaga para sa Israel ang issue na ito. Hindi rin tiyak kung ilalabas ang pondo para sa Iran. May nabasa akong bahagi ng kasunduan tungkol sa muling pagtatayo ng Iran gamit malaking pondo. Pero sa kabilang banda, gusto kong marinig opinion mo, baka ito ay biyaya para sa Israel. Dahil ito ay muling sumasalungat sa teorya na matagal nang pinanindigan ng punong ministro na ang layunin ay bawasan ang pag-asa ng Israel sa Estados Unidos. Kung sasabihin natin yan at talagang interesado akong marinig ang sasabihin mo, nakikita ko, hinihintay ko ang sagot mo dito. Pero kung sinasabi natin na ito na ang pinaka-pro-Israel na presidente na umupo sa White House, alam mo, sinabi na natin yan 1 linggo na ang nakalipas. Kaya pwede na rin nating sabihin ngayon na siya ang pinaka-pro-Israel na umupo sa White House. Mukhang nagkakasalungat ang interes ng Amerika at Israel.
Hindi ba ito na ang huling dagok para sabihin kung ito ang nakukuha natin kay Pangulong Trump, ano pa ang susunod? Kailangan na nating magbago ngayon. Kaya nakita mo, Doron, kung ano nangyari na magdesisyon si Netanyahu na gumanti matapos ang pag-atake ng Hezbollah sa hilagang Israel sa pamamagitan ng pag-atake sa Beirut. Nakita mo kung paano hindi siya inatake ng presidente ng Estados Unidos ng pribado. Parehong minura ni na Obama at Clinton si Netanyahu ng pribado, hindi sa balita sa gabi sa Israel, tulad ng ginawa ni Trump. At si Netanyahu, kung tutuusin, ay napatunayan na mas naging mas sunod-sunuran ang Israel sa Amerika kaysa dati. Dahil kahit naggumanti siya, sobrang tindi ng naging balik sa kanya. Nasira ang reputasyon niya bilang natatanging leader at eksperto sa pakikipag-usap sa mundo. Napagbayaran niya ito at maaring napagbayaran din ito ng Israel. Ano ang mangyayari sa susunod na linggo kapag nilabag ang tigil putukan? Babarilin ba natin sila o hindi? Paano mo nagagawa yon pagkatapos mong pagdaanan yon? Masasabi ko na masyado pang maaga para sagutin ang tanong mo. Hayaan mo akong magtanong dahil sa nakaraang 2 linggo, paulit-ulit nang nangyayari na ang Pangulo ay diretsyong nagkokomento at nagmumura sa balita ko, kitang-kita ang mga simbolong pamalit sa mura. Sa kabilang banda, ano bang dapat gawin ng punong ministro ng Estado ng Israel? Ibig sabihin, maari siyang hindi gumanti at mawalan ng panakot laban sa Hezbollah o maari siyang gumanti. At yan mismo ang ibig kong sabihin. Ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay nababahala dahil iba ang nangyayari sa gusto niya. Pero kung hindi lalaban ng Israel, kami naman ang isasakripisyo. Yan ang nakakainis dito. Mahirap maging punong ministro ng Israel. Kaya nakakagulat na marami pa ring may gusto nito, lalo na sa sitwasyon na yon ni Netanyahu. At gayon pa man, sina Bennett at Eisenkot ay gagawin ang lahat ng kanilang makakaya, bawat isa sa sarili nilang paraan, para makuha ang trabahong ito na walang kapalit at palaging inilalagay ka sa mahirap na sitwasyon. Base sa sinasabi mo, kung susuriin ko ang isyu ng sariling kakayahan ng Israel at ikukumpara ko ito sa kalagayan ng Amerika ngayon, alam kong mas kilala mo ang Amerika kaysa sa akin. Gusto ba ng mga Amerikano, lalo na ng Republican Party, na suportahan pa rin ang Israel o nais nilang maging mas independent ito? Ang Republican Party ngayon ay hindi na katulad ng Republican Party noon. Ang Republican Party ngayon ay may maraming boses. Kapag si Tucker Carlson ay nasa isang matinding panig, nagmumukhang si Marco Rubio na siyang tradisyonal na Republican. Ang boses ng Republican ay nagmumukhang matindi naman sa kabilang panig. Kaya si J.D. Vance ay kailangang pumwesto sa gitna at pag-usapan na lehitimo para sa Amerika na gumawa ng mga desisyon na para sa interes ng Amerika at hindi para sa interes ng Israel. Kapag narinig mong sinabi yon ng isang vice-presidente para sa pandinig ng isang Israeli, nakakagulat at parang bakit walang kumukondena sa kanya? Bakit ayos lang yon? Inisip mo, mas okay na yan kaysa sinabi niya. Kaya hati ang Partido Republikano sa iba't ibang direksyon. Kahit ano pwedeng mangyari pagkatapos ni Trump, kaya dapat maghanda ang Israel. Dapat maghanda ang Israel para sa mga darating na taon ng kakulangan. Magandang punto yan. Gusto kong talakayin ang sektor ng mga nagsasalita ng Ingles sa Israel na madalas hindi napapansin sa aking podcast at sa pangkalahatan kung saan pareho tayong kabilang. Sa usaping politika, maari mo bang bigyan ng pagsusuri kung saan nakapwesto ang populasyong ito at ano ang mga trend nila? Ibig kong sabihin, maari nating pag-usapan ang mga Pranses, maari nating pag-usapan ang mga Ruso. Ano ang mahalaga sa populasyon na ito? Ano ang naririnig mo mula sa kanila? Mahalaga sa populasyong ito kung paano tinitingnan ng Israel sa ibang bansa. Mas naunawaan ng mga nagsasalita ng Ingles at ng gobyerno ng Israel kung gaano kasama ang tingin sa atin sa ibang bansa at ang kahalagahan ng pag-ayos nito bilang prioridad. Kung may tigil putukan sa militar, sa media na lang ang labanan. Dito tayo ngayon. Maaring makita tayo bilang internasyonal na paraya tulad ng apartheid sa South Africa o tagapagligtas laban sa Islamic fundamentalist, sandatang nuklear at mga terorista. Ang mga nagsasalita ng Ingles ay mula sa iba't ibang panig ng politika. May mga kandidatong Ingles ang unang wika na nahalal sa iba't ibang partido. Sa ising yun, naniniwala ako nagkakaisa sila.
Nakikita nilang desperado na ang sitwasyon kaya dapat nilang itulak ang sinumang mahalal na punong ministro na gawing pangunahing prioridad ito. Dapat lang. Gil, salamat sa pagdalo sa podcast at pagbabahagi ng pananaw mo sa politika. Interesante kung paano ito uunlad sa mga susunod na buwan. Ikinagagalak maging bahagi ng iyong palabas. Salamat, Gil. Iyon si Gil Hoffman. Kung sumasang-ayon ka man o hindi sa pagsusuri niya, mahalaga ang laging talakayan dahil ipinapakita nito ang pampulitikang debate na posibleng mangibabaw sa pampublikong buhay ng Israel sa susunod na mga buwan. Isang katotohanan, gayunpaman ang mahirap baliwalain. Mahigit 30 taon nang nagbabala si punong ministro Netanyahu tungkol sa banta ng Iran. Bago pa ito sumikat at bago pa naging sentro ang nuclear program ng Iran sa pandaigdigang diplomasya. Sinabi ni punong ministro Netanyahu na ang Iran na may sandatang nuklear ay malaking banta sa Israel, gitnang silangan, at malaking bahagi ng malayang mundo. Di tulad ng iba na puro salita, siya ay kumilos laban sa banta. Sa ngayon, 1/4 ng 1% lang ng gitnang silangan ang sakop ng Israel. Iyan ay isa sa 300 bahagi ng gitnang silangan. Kasama ang Estados Unidos, matinding napinsala ang militar na infrastruktura ng Iran, humina ang mga pangunahing proxy nito at ipinakita ang mga kakayahang taglay lamang ng iilang bansa sa mundo. Pero hindi pa tapos ang kwento at nananatili pa rin ang nuclear na ambisyon ng Iran. Mapanganib pa rin ang kanilang regional na network. At hanggat may daan pa rin ang Iran patungo sa mga sandatang nuklear, at marahil hanggat nananatili sa kapangyarihan ang kasalukuyang rehimen, patuloy na mananatili ang madilim na ulap sa ibabaw ng Israel at ng rehiyon. Mananatili ta rin ang mga tanong matapos ang kasunduang ito. Mananatili ang mga ito sa sentro ng politika, seguridad at relasyon ng Israel sa Estados Unidos sa mga susunod na buwan at taon. Habang pinagdedebatehan ng mga Israeli ang hinaharap at bumoboto, ang mga isyung ito ay dapat pag-aralan ng masinsinan at bigyan ng tamang impormasyon, hindi lang simpleng slogan. Narapat silang suriin at nararapat silang magkaroon ng mga lider na ang mga posisyon at paghusga ay nasubok na sa pinakamahirap na sitwasyong maiisip. Masyadong seryoso ang mga hamon ng Israel para baliwalain. Salamat sa pagsama. Magkita tayo sa susunod na episode ng True East Podcast.